Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, yan, kasama ko ang aking bunso. Ang bunso ko? Ang bunso, ayan. I-share ko sa inyo guys kung paano siya napunta sa akin. Ayan. Tama po ang dinig niyo kung paano siya napunta sa akin. Because inadapt ko tong puppy na ito. So, keep on watching. Puppy na ito is nakuha ko siya sa sa street. Habang pauwi ako from work. So, since panggabi ako, yun, umaga ako out. Nakita ko siya sa daan and muntik na siya masagasaan ng motorsiklo, guys. Yan. I tried naman na i-save siya. Tinabi ko. So, tapos pauwi na ako nun. Binabalikan ko siya ng tingin. Pagtingin ko is walang tao na kumbaga walang sa kanya, nagmalasakit na itabi ulit kasi gumit na siya ulit. So, yun. Bumalik ako and kinuha ko siya. Tapos, ako ng owner na magsasabi na, ay, tuta ko yan, ganyan. Nakalabas kasi ganun, mga ganung eksena. So, habang naglalakad ako, walang pumapansin sa akin, guys. So, hanggang sa kakalakad ko, daladala ko siya. Ayun, hindi ko na malayan na nakauwi na ako dito sa bahay. So, nauwi ko siya. Ganito siya kaliit. Ayan, ganyan siya kaliit nung nakuha ko siya. Ang pa niya, puppy, siguro mga I think 2 weeks. 2 weeks siguro. Kasi ang liit niya yan. Ganyan siya kaliit, guys. Pakikita ko sa inyo sa vlog. Ganyan siya kaliit nung nakuha ko siya. Tapos parang lungkot-lungkot ng eyes niya. Ganun. So, and after nun, syempre ako, as a fur parent, alam ko naman na minsan hindi rin natin alam na yung alaga natin is nakawala na or nakalabas na, ganun. So, naisip ko na baka mahal naman talaga siya ng owner niya. That time lang is busy or hindi niya alam na nakalabas yung puppy niya or anak ng dog niya. So, ang ginawa ko guys is pinost ko siya sa Facebook. Ayan, pakikita ko sa inyo guys yung mga post ko. Yan yung mga post ko. And then, wala man lang nag-comment. Actually, pinost ko siya sa iba't ibang dog owner groups. Yan, pati sa mismong profile ko. And yan, sinabi ko na ganito, ganyan, nakuha ko siya. And kung ikaw yung owner, you just need to send me a proof na ikaw yung owner nitong puppy na to. Ibibigay ko naman siya. Ganun. So, as days passed, ayan, sunod-sunod na yung araw, wala talagang nag-claim na nangyari sa kanila. So, may mga nagko-comment na, ang cute, ganyan, akin na lang. So, ako naman is, for me, having a dog, for me kasi ang dog is angel. Bigay sila ni God sa atin. So, if you're not a dog lover, just skip this video because, yeah, I don't love you too as well. Charet, hindi. I respect. If you don't love dog, just don't hurt dogs or any animals na lang sa streets. Yun lang ang pakiusap ka sa dog lover kasi they don't deserve to be hurt. If siguro kung makulitan ka man sa kanila, if nangihingi sila ng food, kung kumakain ka sa mga street foods, ganyan, nangihingi sila and nakulitan ka, wag, kung hindi ka talaga mahilig sa dogs or ayaw mo sila bigyan ng food, na lang, kahit wag mo na lang saktan. Wag mo na lang sipain or batuin ng kung ano-ano. Kasi they just asking for food. Hindi naman sila katulad ng tao na pwede tayong mag-work para may kitain, para may pambili ng pagkain sila kasi wala silang ganun. Hindi nila kaya yung ganun. So, for me, mas nakakaawa yung mga stray animals kasi wala silang boses para sabihin na gutom na ako, mamamatay na ako sa gutom. Ilang araw na akong gutom, mapakaramdam ko or whatsoever. Medyo naiyak ako sa part ng mga ganun eksena kasi for me, mahirap. Kung sa part nila, masakit. Kung kaya ko lang din na i-support yung mga stray animals, gagawin ko, kaso ngayon hindi ko pa talaga kaya.
I try my best. Kapag may mga, for example, may sa bahay, may foods, ganyan. Maraming food na natira and alam ko naman na hindi na siya makakain. So, kaysa mapanis or what, sinisave ko yun. And then bago pumasok, naghanap ako ng mga stray dogs or cats, pakain ko yun. Kasi sobrang mahinayangan talaga ako sa pagkain. Kasi guys, yung mga excesses food na tinatapon natin para sa mga stray animals, yung buhay nila. So, kaya nung nakita ko siya guys, grabe, naawa ako dito sa puppy na to. Kasi, sobrang liit niya pa. Baby pa siya. Feeling ko at that time dumidede pa siya sa mama niya. Nakatakas daw ito. Puppy na to. So, tignan mo naman. Ang laki-laki niya na. Big girl na. Ang Kikay. Big girl na si Kikay. Samantalang kinuha ko yun before. Liit pa niyan. So, ayun. Alaga ako din siya. Actually, one of the reason na kinuha ko din siya and inadapt ko siya is, nagkakaroon ako ng separation anxiety kasi I have 4 dogs in province and they are all adults. 3 male and 1 female. Ayun, sobrang miss ko na talaga yung 4 na yun, guys. Ito sila. Pakita ko sila. Yan. Yan sila. Si Tanner, si Kopi, si Chinchin at si Tachi. And yung female dog ko ngayon is pa siya ngayon, kakapanganak niya lang and hindi ko pa nakita personally yung mga puppies niya, kaya yun, sobrang miss ko na sila talaga. Parang like a month na ata akong hindi nakauwi ng province. Yun, thank God kasi I have this angel. Yan, pinangalan ko sa kanya ay Kikay. Ano naman sa kanya? Oh, may choker pa, oh. Ayan, itong papasaya sa akin, itong bulilit na to. Love na love ko to eh. Ayan, so, natuwa lang ako guys kasi ang bilis niya lumaki. Big girl na siya kaagad. Samantalang nakuha siyang lit-lit niya pa. So, ngayon, na siya? I think, na to? 2 months. 2 months na siguro siya. And I planned na, na ipa-vaccine siya next month. Kasi ang vaccine ng anti-rabies is 3 months and up. Yun. And yung anti-rabies is yearly yun, guys, ha? Yearly siya. Para yung dog mo is hindi magkaroon ng rabies. And if, na siya, medyo lumaki-laki pa siya, 5-in-1 vaccine. So, para make sure na hindi magiging sakitin yung alaga natin dog. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, yung puppy na to. And I'm very thankful na nag-add siya sa akin, sa buhay ko. Kasi for me, dogs is family. Pinaka-hate ko yung tatali mo lang sa labas ng bahay. Mulan, umaraw, nandun sa labas. Tapos papakainin mo pa ng panis. Sana ginagabang sa mga ginagawa mo. Ginawa mo literal na bantay yung aso. Huwag naman ganun. Kasi meron din silang feelings. They have emotions, and then yung pagmamahal nila sa atin is unconditional. Hindi nila deserve yung ganung treatment. Hindi ko naman sinabi na sobrang spoiled mo yung dog mo. Kung ano lang yung kaya mo. Ito nga, hindi naman kami sagana sa pagkain. Pero tignan mo naman, parang biik na. Biik na ang Kikay ko. Biik na. Ayun. So, ayun. Sayang hindi ko napakita sa inyo, guys. Kasi kanina kumain na siya eh. Ngayon, ang gagawin ko is papaliguan ko siya. Kasi ang na siya. Hindi ko na maintindihan, guys. So, yun. Balikan ko kayo, guys. I-prepare ko lang yung pampaligo niya. May binili akong shampoo is nilagay ko lang siya dito kasi nga madami siya. So, pinadala ko na sa province. Shampoo ng mga alaga ko dun. Kumuha lang ako ng konti. Bibili na lang ako sa sahod ko. So, ayun. Niligo na. Puking kay. Hindi niligo. Baho na. Baho-baho na, bebe. Wait lang kaya matanggal. Ayan.
tayo. Dito na. Ligo lang daw. Para bango. Kaya gusto ko talaga is, ano siya, isang beses sa isang linggo lang maligo. Kasi nga, kumbaga, masama din yung maliligo everyday. Kasi yung immune system nila is, bababa. So, once a week, pwede na yun guys. Saka kasi katabi ko itong matulog sa kama eh. So, kailangan bango. Para mabango yung papi. So, ayan. Ang bango itong shampoo na to guys. I-share ko sa inyo kung anong shampoo siya. Nakakalimutan ko yung name. Hanapin ko mamaya. Pakita ko sa inyo. And ilagay ko na sa description box yung name ng product. And kung magkano yung ko sa kanya. Yun. Ang bango nito, promise. Yung effect ng kamay niya, parang 1 week. 1 week siyang hindi umiasa guys. Promise. Parang shampoo siya na parang perfume. Ganun yung kamay niya. Parang kalipera siya ng Saint Roche na shampoo. Ng Dogs. Actually, meron siya iba-ibang scent eh. Nakalimutan ko lang kung anong name ng product. Pero update ko kayo sa product na yun. I-share ko sa description para may idea nyo. So, guys, kayo paano ba kayo magpaligo ng Dogs nyo? Kasi ganito. Ginagawa ko siya. Para mabango pati yung tenga. Yan. Para fresh. Para fresh ang bebe ko. Hindi ko ligo. So, bait-bait naman yung gitay namin na yan. Bait-bait. Ligay-ligay ka. Ha? Pusa lang ka. Patawan lang. Wow! Naligo si Kikay ko. Nagulat ako to sa tubig eh. Ayaw niya talaga maligo. Buti ngayon medyo nasasanin na siya. Ayoko din kasi na ligain. Baka mamaya namin. Ito na. Bango-bango na ang kikay ko. Bango-bango na ang bebe ko na yan. Bango-bango na si kikay ko. Hugasan ko eh. Ay, bango-bango na ng bebe ko na yan. Yung dalaga ko. Parang linis ang tenga. Ha? Oh. Be careful lang sa mata. Yan. Parang baby mo lang din. Lalagyan yung mata ng sabon. Okay. Yan. If you have blower naman, pwede naman. Ay, wait lang nak. Unas lang. Ang bango-bango na ng bebe ko. Unas mabuti para hindi sipunin. Wait lang. Unas lang. Bango-bango naman ng bebe. So, ang pasaway ko mabango na. Mabango na si Kikay. So, yun lang guys for today video. I hope na nagustuhan niyo yung story ni Kikay. Update ko kayo guys sa mga iba pang adventure niya. Sayang hindi ko na vlog yung first time niyang pumunta ng Greenfield. So super happy niya dun guys. Basta next time, punta na lang kami ulit dun and update ko kayo. I hope you love this video. If you love dogs, you can comment sa video na to. Any just suggestion na i-vlog with my baby, with my puppy. Ayan.